impyerno. Sobrang init. Parang nasa impyerno na. Kainitan. Tanghaling tapat. Ito. Sa palat. Tanghaling tapat. Grabe init. Sobrang init dito sa Maynila. Galing ako sa office. Kumuha ng back to work. Grabe oh. Wala man lang kahangin-hangin halos. Takak-takang init. Lumalagitik. Lakad ako galing Rockwell papunta ng Barangay Bel Air sa office. Tapos ito naman ako sa Paseo de Rojas, mag-aantay ng UB. Pauwi na. Bah, puta grabe lanit sa balat. Mahapdi sa balat yung araw ah. Grabe init. Aba, wala pa pala. Wala pa pala. Grabe init. Oh, pinsan, back to work na. Duty na ako bukas. Wala akong dalang tubig, Ate Helda. Bili na lang ako mamaya dito ah. Kung may madadaanan. Lagitik ang init ah, uho. Maaga akong pumunta kaso. Pwede na yan, sir. Takbo na, takbo. Kaso kulay pula pa. Ay. Kulay pula pa ha. Kasi. Oo. Ha? Hindi. Hindi, green pa oh. Okay, wala na. Bitak ang bunbunan. Bah, grabe. Sakit sa balat.
Grabe init. Nakasakay na ako. Butit may UV agad, may UV Express agad. Ah, grabe init. Baga-baga. Ingat lagi, dapat ay laging may baon na tubig at sobrang init dyan sa Pinas. Oo nga eh. Oo nga pinsan. Baga-baga. Ako na magbabayad. Bye. Life Homes 55. Bayad po. Mukhang wala akong pasahero ah. Boss. Manipisang 5'9". Kuya Arthur. Kuya Arthur. Magandang tanghali din yan sa atin, Kuya Arthur. Papauwi na ako. Ayusin ko pa yung PSA ni ni Otol, yung Sinumar. Yung certified no marriage ba yun? Baga? Ano ba yun? Certificate of no marriage. Baga, nakasakay na agad ako. At mababantayan ang sagman pagtuto. Maliban kasi sa banda ng Quezon ay may ilang kanil sa Negros Oriental at Negros Occidental na binabantayan at sa mainit ng popularyan sa politika. Kabilang sa mga kasalukuyan sa kabantay sa Constitution Centers ay ang Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government at maraming iba pa. Samantala, itinuro ni Department of National Defense Secretary Gilberto Quibano ang Chinese government na pasimula na umano'y xenophobia sa Pilipinas. Hindi pa nakapagtanghalian, hindi pa pala ako nakakain. Mag-alauna na. Mga Chinese o mga mismong kultura ng mga ito. Ayon sa kalihim, kung mayroon mang nangyayari xenophobia sa Pilipinas, kagawang Grabe, wala ba lang overreach o mismo lang hangin sa labas na ginagawa ng Chinese Communist Party at ni Chinese President Xi Jinping. Ang ginagawa ng mga ito anya ay nararamdaman din sa buong mundo kung saan maging ang ilakad ko hanggang Chinese Rockwell citizen tapos papunta ay na nawawalan na rin ng tiwala lampas sa Makati Apps, may barangay kasalukuyan Villar. ng pamahalaan. Ang office. Malaking disservice ang ginagawa ng gobyerno ng China sa Nakakaimot pa at yung aking payslip eh, puro saan ang punta mo? Pauwi na. Una nang naglabas ang China ng travel advisory at binalaan Pauwi na ako, pauwi na. Galing ako sa office. Kumuha ako ng back to work. dahil nga sa posibleng harassment Ng back to duty. May lakad, sa sobrang init niya paglalakad. Kaya pa man, nanindigan ng Pilipinas na hindi pinatarget ang mga Sir Jan, at hindi mo lahat ay galing ako dyan, di mo ako pinansin, Sir Jan ha. sa Pilipinas, maliban na lamang sa mga kriminal. Sir Jan, dobre yan, di mo ako pinansin, galing ako dyan sa office. Yung tumataas na bilang ng mga nagpapalamatay ng overseas Filipino workers sa Hong Kong dahil sa love life, pera at iba pa ay inutulan ng migrant workers agencies at alamin natin ang mga karagdagang update na may Bombo Chase Illustrated. Problema sa love life at pera ang ilan sa mga dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng mga nagpapakamatay ng overseas Filipino workers sa Hong Kong. Ito ang siniwala ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagda at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio sa pagdinig ng Senate Manipis Committee ang on 5 Migrant lane, Workers. no? Inuwi ni Cagda ang mga hindi Magandang mabayaran oras. ng utang at ang mga ito ba pagsisikap yan? ng mga Kala ko kolektor na dahil ng shark loan bilang ilan sa mga dahilan kung bakit iniisip ng mga OFW na kitili ng kanilang mga buhay. Sinabi ni Cagda na may malaking pangkaso ng sindikato ang nangibiktima ng mga OFW na bibigyan sila ng malaking halaga ng pera kapalit ng tingnan mo, may pagsuko para dito, at impormasyon lumago ka, na ito. gagamitin para sa money laundering ang account ng mga OFW. Ito pong mga kaso na lalo na yung huling kaso na nadatna natin Saka sa ulo ng init. Tulungan po ang Oo. pamilya sa Walo. kasalukuyan. Ang nakita pong dahilan ay itong Ilo na ka, ilo na. ng kautangan
na hindi nabayaran. Ay, po lang nga, nakakasing mag-calculate ka. Dalawa ang obserbasyon Ito po ka lang natin to ba dito. Mataas ang interest rate. Umaabot ng hanggang 48% ang interest rate. At number 2, yung manner of collection. Nag-hire yung mga loan sharks. Bakit hindi ka kasama ng nanay? Dahil na sila sa PISA. Bakit hindi ka kasama ng nanay? Dahil sila sa PISA. Ay, nandiyan sila sa PISA, Ate Aisa. Kailan pa sila diyan sa PISA, Ate Aisa? Lumuwas na ako, nandito na ako sa Manila. Kumuha na nga ako ng back to work. Dito ay nakipag-partner po tayo sa Sino kasama ni nanay diyan, Ate Aisa? para masugpo itong practice na ito. Unfortunately, sa Hong Kong, bigal yung 48% na interest Sino kasama ni rate na nanay? tinatawag. Maging si Ignacio ay inamin na hindi lamang dahil sa loan ang utang nagpapakamatay ang mga OFW sa Hong Kong, kundi maging sa pag-ibig. Isa rin po sa mga pinoproblema dyan sa Hong Kong yung love life. Karandaran dito yan na naging seryosong problema. Nabahala sa Senate Committee on Migrant Workers Senador Rafi Tulfo sa pagdami ng bilang ng mga kaso na nagpapakamatay ng mga OFW abroad, partikular na sa Hong Kong. Noong 2023, merong 6 na nag-suicide. And then 2024, 5 suicide. And then 2025, na noong April, 1. That's the alarming thing. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Patuloy na inobserbahan ang mga lugar na naapektuhan ng lindol na may lakas na 6.2 magnitude ay umanig dyan sa Istanbul nitong Miyerkules na nagdulot yan ng matinding takot at pagkasugat ng mahigit 150 katao. Ayon sa mga opisyal at karamihan daw sa mga nasugatan ay nagtabo ng pinsala matapos na tumalon mula sa mga gusali sa gitna ng kanilang pagpapanik. Ayon sa United States Geological Survey, ang lindol ay may lalim na 10 kilometro at ang epicenter nito ay nasa karagatan ng Marmara, mga 40 kilometro sa timog at lula ng lungsod. Ang naramdaman ay umabot hanggang doon sa mga kalapit na lugar, kagaya ng Bursa at Izmir. Tumagal ito mga kabombo ng 13 segundo ang kulang pagyaningan sinundan ng mahigit 5 aftershocks. Kabilang na ang 5.9 magnitude na lindol na nagkataong holiday pamatin sa naturang bansa. Kaya maraming tao, kabilang na mga bata, ang nasa mga lansangan. Maraming residente ang nagsilikas at nagtungo sa mga bukas na espasyo tulad ng parke, eskwelahan at nagpasalamat naman doon sa Megabal dahil sa kintas yung karamihan at